Jonathan shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanang pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Good morning po sa ating lahat, mga giliw namin, mga tagapakinig. Kami po ay natutuwa sa mga oras na ito na kami po ay inyong makasama sa loob ng isang oras dito po sa radyo natin. Ang program na ito ay Tinig ng Pag-asa at sponsored po ng AWR Adventist Community Services. Ang inyo pong lingkod, Brother Serge. At Brother Jonathan. Okay, siyempre sa control si Sir Robert. Yes. At Siyempre, binabati natin si Sir Ricky. Alam kong nakikinig siya ngayon. Opo. Binabati natin ang maligayang pakikinig. Ganun din ang pamunuan ng radyo natin. yes, okay. At ganun po sa ating mga kaibigan na patuloy pong nakikinig at sumusubaybay sa ating pong pag-aaral. Ay magandang morning po sa inyong lahat. At siyempre sa ating mga nanay, mga tatay, kamusta kayo sa mga oras na ito? Kayo ba ay nag-agahan na or napuyat? Okay. Maaring ang ilan sa ating pong mga kaibigan ay busy sa mga oras nito. Sobrang init, Brother Tan. Yes. Mhm. Aking binabati ang aking mahal na asawa. Amen. Nasa bahay ngayon. Aba. Dahil holiday, walang pasok. Oh. Nagluluto. Opo. The same time ay nagsasalang ng aming mga labahin. Yan. Maligayang pakikinig. At yung aking anak din ay wala ring pasok. Siyempre, nandun sila nanonood ngayon. Amen. Sa atin. At siyempre, binabati ko rin si Mrs. Nasa Mamburao ngayon. Sila po ay mayroong seminar. At siyempre, dyan sa bahay, si Dada, si Mother, si Pani, na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong pag-aaral. At ganun po sa ating pong mga kaibigan. Dito po sa San Roque Dos, sila Tatay Menong. At Nanay Training. Okay, kamusta kayo sa mga oras ito? At siyempre sa ating pong mga bakasyonista. No? Yes. Marami tayong mga bakasyonista ngayon. At maaring by next week ay siguro sila ay aalis na at magsisimula ng mag-aral at magtrabaho. Yes. At siyempre, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Panginoon, purihin ka sa mga oras na ito sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa buhay at lakas, sa patnubay at pag-iingat at sa lahat po ng mga blessing na amin pong natanggap mula sa inyo. Purihin ka, Panginoon. At salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay muling makapag-aral ng inyong banal na salita. Nawa po, Panginoon, ay maging kaaliwan namin ito. Matuto kami, Panginoon, na lumakad sa kabutihan at kabanalan, Panginoon. Yes. Pagpalain po ang aming mga kaibigan, mga kapatid. Maring sila po ay merong mga dalahin, suliranin sa buhay. Maari po ba, Panginoon, na kayo po ang umattend sa kanila upang sila ay makaranas ng inyong pagpapala, Panginoon. Ingatan din po ang bawat isa sa amin, Panginoon, samantalang kami po ay mag-aaral ngayon. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig. Tulungan sila, Panginoon. Huwag niyo po silang pabayaan sa lahat ng oras. Ganun po ang aming mga sponsors, Panginoon. Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, Panginoon. Pagpalain sila. Higit sa lahat, dakilang Diyos, pagpalain din po ang istasyong ito na patuloy ninyong ginagamit. Maaari po ba, Panginoon, napakaingatan ang mga nangunguna, Panginoon, at namumuno, Panginoon. At salamat po sa pag-iingat sa amin.
Patawad po sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan, maging lihim man ito o hayag, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Kamusta ka, Brother Tan? Mabuti. Sa Mabuti. tulong ng Panginoon, Aba. ay bagamat mainit, Oh, talagang sobrang init. sobra talaga. Parang sa San Jose ay tayo ay 46. Um, Kahapon. Pero tayo ay nakakasurvive sa tulong ng Panginoon. At Amen. syempre sa mga kaalaman Mm. ay sinusunod po natin yung mga payo ng mga eksperto. Mm. Tayo naman ay naging maayos at pinagpala tayo ng Panginoon sa loob ng isang linggo. At ngayon, tayo muli ay mag-aaral ng banal na salita. Yes, okay. Sa ating pong mga kaibigan na mga tricycle drivers, no? Mga drivers, no? Ay sa sobrang init ay huwag po natin kalimutang uminom ng tubig. Yan, mahalaga na Oo. sinusunod natin yung mga payo ng mga eksperto Opo. para hindi malagay sa peligro yung ating buhay. Okay, ang tubig po ay kailangan ng ating katawan sapagkat Yes. 90% ay kailangan ng ating tubig. At siyempre sa ating pong mga celebrants, no? Baka meron tayong Maraming may birthday, celebrants, ano mga po, no? birthday, mga may anniversary, lahat, no? Ay mapagpalain kayo ng ating Panginoon. At din po sa ating pong mga kasamahan sa paglilingkod, Brother Tan. Yes. Ating pong mga kaibigan na patuloy pong sumusuporta sa gawaing ito. Yung mga kasama nating mga broadcaster na nakikinig sa Opo. mga oras na ito, Mm. ay kami masaya na kayo ay aming makasama rin Opo. sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tunay po na ang salita ng ating Panginoon ay buhay. Yes. At talagang magbabago ng ating buhay. Yes. Kapag tayo ay nagtalaga nito at ninamnam ang mga salita ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon Mm. ay hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay o Oo. sa mga ibang material na mga bagay, kundi Kundi. maging sa salita ng ating Panginoon. Tama na po yun. nagbibigay, nagbabago ng ating buhay Oh. at sa tulong ng banal na Espiritu, pinapabanal tayo. Amen. At siyempre sa ating pong mga teachers, mga volunteers, mga missionary, yan, good morning po sa inyong lahat. At siyempre yung ating pong mga pastors din. Yes. Maring sila ay busy sa mga panahong ito sapagkat ay kailangan nating maglingkod sa ating Panginoon. Yes. At siyempre sa mga ating mga miyembro ng San Jose Seventh-day Adventist Church, Oh. ay kung kayo ay nanonood at nakikinig sa darating na linggo, May 31, Oh, may. ay magkakaroon tayo ng bayanihan dyan sa ating church. Ay, okay. Para Dito maging maayos at maging maaliwalas ang ating bahay-sambahan. dito natin ibuhos ang ating lakas. Yes. Okay. So, siyempre, Brother Tan, bago tayo magpatuloy ay magpasalamat tayo na tayo ay muling nakabalik, Brother Tan. Yes, yung magising tayo Oo. sa umaga Mm. ay malaking pasasalamat natin sa ating Panginoon. Yung parang nung nakaraang linggo, Oh. siya ay naging estudyante ng aking asawa, 24 years old pa lang, ay hindi na nagising nung natulog. Kaya tayo, habang tayo ay pinapahiram ng buhay ng ating Panginoon, Apo. ay marapat lamang na ibalik natin ang pasasalamat, ang papuri sa ating Panginoon. Tama po yon. Kaya sa lahat ng bagay ay dapat marunong kang magpasalamat, Brother Yes, Tan. mahalaga po yon. Kahit sa ating kapwa-tao, Oo. sa maliit, sa malaki na ibigay sa atin ng Oo. ating kapwa, ay ang pagpapasalamat, ang pag-appreciate doon sa kabutihang loob na ibinigay sa iyo ng iyong kapwa ay malaking bagay Oo. na
talagang makikita ng iyong kapwa na ikaw ay mapagpasalamat. Kaya baka mayroon din kayong mga dalahin. Alpasan mo yan. Ay mabigat. Bitawan mo yan, kaibigan. Mayroon pang mga magagaan na mga bagay na dapat nating dalhin. Okay. Pero mas maganda niyan ay ipasa Diyos mo yan, mga dalahin. Parang ano yan eh. Huh? Ako napapansin ko, kapag ka mahilig sa damit Mm. at hindi mabitawan ang damit, Mm. mapupuno ang bahay ng damit. Aba. Kapag ka hindi, kaya dapat i-share. Oo. Yung mga hindi na ginagamit, bitawan. Bitawan. Kasi Oo. magiging basura sa loob ng bahay yan. Kaya minsan, Brother Tan, ay sinabihin ako ni Mrs. na, nako, Daddy, dami mo ng damit dito. Alam mo, minsan parang sa sobrang kabisihan, hindi ko na makuha at gusto kong ipamigay pero siguro ay maglaan tayo ng panahon. Yeah. Yan. Kasi marami naman na dumadaan, yung mga ating mga kapatid na katutubo, kung minsan ay dumadaan Oh. sa harapan ng bahay, ay Ibigay share mo. natin, Oo, ibigay tama natin. At makikita natin, magiging maaliwalas Sa ang loob ng bahay natin. At siyempre, pagka maraming kalat sa bahay, para bang Oo, hindi ka makagalaw. Ang aking asawa talagang parang naririndi siya Oh, pag nakikita niya yung mga nakakalat. Oo. Ay, Kaya parehas kung na. minsan inilalagay niya sa labas yung mga damit na hindi na ginagamit. Abay. Yun ang maganda. Yun ang magandang abangan. Okay, mga giliw namin, mga tagapakinig, ay ang mabuti ay gawin natin. Oo, mabitawan natin yung ating mga dalahin kasi pag yun, mga dumi sa loob yun. Dumi. At hindi, magkakasakit ka Yes. pagka mayroon kayong dalahin. Ay, tama po yun. Yung stress ay nagdadala ng maraming sakit. Kala mo ang lagnat, ang heart attack, mga stroke, ang number 1 ngayon na sakit ay stress. Stress, mga kwan ngayon? Anxiety, depression. Yan. Okay. Sige po, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kabigatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humantag salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayo
makasama, walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Amen. Ang natandaan ko doon, Brother Tan, ay walang mawawaglit kahit isa. Diba? Iyon ang ating dalangin, mga kapatid. Pero kapag hindi natin inihanda, hindi natin itinalaga ang ating sarili, kagaya ng napag-aralan natin sa nung nakaraang linggo, yung kung papaanong paparusahan ng Panginoon ang mga Tama. hindi tapat sa Kanya, ay Kanyang susunugin. Sabi po sa ang sabi po dito sa Revelation chapter 20 verse 15, ang sinumang hindi natagpuan, nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Yun yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Matindi, no? Oo. Kaya dapat walang mawaglit sa atin para hindi ho tayo itapon doon sa lawa ng apoy, kasi hindi ang Panginoon hindi siya mabagal sa kanyang mga pangako, kundi napakatulin niya. Talagang tapat at banal na tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Kaya dito ay masarap manahan sa langit na bayan. Yes, at yan ang napakagandang awit, at yan din po ay connected sa ating pag-aaralan ngayon. Amen, amen. Kaya ang aming pong dalangin sa ating lahat ay talagang ang panahon ay dapat nating pansinin. Yes, Bigyan ng panahon ang panahon. Yan. ang panahon ay malapit na. Yun yung awit. Opo. Baka daw datnan tayo na hindi handa, ay mawawaglit tayo. Hindi natin matatagpuan. Baka parang ano yan hanapan, halimbawa nagboboto ka, hinahanap mo yung pangalan mo, wala yung pangalan mo, hindi ka makaboto. Oo nga. Ay ngayon, pag hinanap, mabilis lang to. Pag hinanap ang pangalan mo sa aklat ng buhay at hindi naitala, ay kagaya nung nakatala sa Revelation, ay may parusa po tayong tatanggapin. Ngayon, para hindi ho tayo, dapat ay alam natin na sa ating mga napag-aralan ng mga nakaraang mga panahon, Opo. yung mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon Amen. ay natutupad na. Opo. Marami nang natupad. May mga ilan na lang na natitira hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, talagang nasa pintuan na ang ating Panginoon. Tayo ang inintay na italaga natin ang ating sarili sa Kanya. Amen. Kaya samahan nyo kami, mga kaibigan. Talagang tuwing Miyerkules kami po ay inyong mapapakinggan dito po sa radyo natin, 101.7. Okay. So, yan po ang aming dalangin na lahat tayo ay makasama sa langit na bayan. Yan. So, sa umagang ito, ang ating pong pag-aaral ay may kinalaman sa nakauwi rin sa wakas. Aba, maganda no, nakauwi rin. Aba, maganda talaga to. Alam mo, Brother Tan, kapag ako ay nasa bukid, parang gusto kong lagi sa bahay. Yan. Masarap sa bahay. Kami noong nakaraang mga linggo ay nabigyan ng pagkakataon na makapag-bakasyon ng ilang araw. Abay, maganda yan. Sa Puerto Galera at saka sa Calapan. Pero ako'y napagod, mga kapatid. Napagod ako. Bakasyon Mas gusto kong kaya nung pagdating ko sa bahay, abay, pasalamat ako, nakauwi na rin sa wakas. Yun. Kaya parang ito, nakauwi na rin sa wakas. Oo. Abay, pagod ka Oo. Ang ating papag-aralan ngayon, dahil tayo ay mga manlalakbay sa sanlibutang ito, nakakapagod kapag naglalakbay. May dala kaming sasakyan. Nung pumunta kami doon, may dala kaming sasakyan, pero pagod. Nakaupo lang ako sa likod, maganda ang sasakyan, bagong-bago ang sasakyan, pero pagod Tayo dito sa sanlibutan, mga manlalakbay. Pero ang inaantay natin ay yung tunay nating tahanan
nasa langit na inihanda ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, kung tayo ay makarating doon, masasabi natin, ay salamat, nakauwi na rin sa wakas. Ay, yung wakas na ito, alam niyo yung wakas na ito ay maganda tong wakas na ito eh. Yung wakas. Kapag kang wakas ay darating, talagang yun ang gustong-gusto natin. Yes, nandun yung climax. No. Kapag Sa wakas, nagtagumpay din ako. Yan, Sa wakas. So, sana po ay tayo ang isa sa mga makapagsasabi na sa wakas nakauwi rin. No? Yes. Okay. So, dito mayroong binabanggit, Brother Tan, sa Juan 14:3. Ano bang sinasabi dyan? Kasi kapag bumalik ang ating Panginoon, saan ba dadalhin ang kanyang mga tapat at mga masunuring alipin? Sabi po sa John chapter 14 verse 3, sabi niya, at kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar na para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroon. Amen. Ito yung mga panahon ito ng kausap ng ating Panginoon ang mga alagad. Yan. Kaya hindi pa siya ay hayagang kausap nila. Sabi niya, kung ako'y pumunta doon, at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. Yun ang maganda, assurance, Brother Tan. Yes, at ito ang inaabangan natin, yung ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, na ating pinaghahandaan na makalakip tayo doon sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, bagaman tayo, kung tayo ay abutan ng kamatayan sa sanlibutan ito, makalakip tayo doon sa unang pagkabuhay, ay makakasama tayo doon sa inihandang tahanan ng Panginoon para sa atin. Kaya yung tahanan ito ay hindi ito yung pangkaraniwang tahanan, Brother Tan. Sa ngayon sa banal na kasulatan, ito yung mamahaling syudad na inihanda ng ating Panginoon. Ang mga gate ay gawa sa perlas, ang mga kalsada ay gawa sa lantay na ginto. Ay, ganda naman. Ewan ko kung hindi mo ito naisin. Oo. Kaya maganda pag ganito ang iyong pupuntahan, ay naisin natin ito. Paglaanan natin ito ng panahon sapagkat yung pupuntahan mo ay hindi karaniwang lugar para sa iyo. Maaring baka iniisip ng ating mga tagapakinig na ito ay gawa-gawa lang natin. Ito po'y salita ng Diyos na itinala niya sa kanyang banal na kasulatan. Opo. At kung ating babalikan yung ating mga pinag-aralan, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga kayamanan, ang buong sanlibutan, pati ang ating mga talento ay pag-aari ng Panginoon. So walang imposible sa kanya na gumawa ng lantay na ginto. Mayroong mga palasyo sa Saudi na halos kalimitan ng mga gamit ay ginto. Aywan ko lang, dito rin sa Thailand ay marami ring ginto. Hari dito, ang hari ng Thailand eh. Pero ano pa kaya ang ating Panginoon na siyang may-ari ng langit at ng lupa? Talagang hindi imposible na ang lahat ng mga ang lalakaran natin doon ay lantay na ginto. Amen. Aba. Ay dito, yung ginto dito sa lupa ay yung tinago-tago mo minsan ay kinukuha. At saka mga mabababang uri, mga mabababang kilatis. Siguro ang sa Panginoon talagang abay 100%. Oo. At yung mga perlas na itinala sa banal na kasulatan ay gate. Ilang gate ito? Parang 12 gates na yari sa perlas. Ibig sabihin yung kalsada pa lang at saka yung gate pa lang ay mamahalin na. How much more yung titirhan na inihanda ng Panginoon na sa loob ng syudad na yon, ng banal na syudad na inihanda ng ating Panginoon. Kaya kapag kayo ay nakapunta sa mga 5-star hotel, ay talagang masasabi mo ang ganda. Yes. Pero mas maganda diyan yung inihanda ng Panginoon. Amen. Okay. So, ngayon, kapag si Jesus ay umupo
na bilang hari ng sanlibutan ito, ano ang magiging pangalan ng kanyang kabiserang So, lungsod? ito na yung sinasabi ko kanina. Mm. Ang sabi po sa Revelation chapter 11 verse 15, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. At siya'y maghahari. Mm. Oh, sabi po doon sa 21 verse 21, at nakita ko ang banal na lungsod, Mm. ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagaya kang parang para sa kanyang asawa. Mm. Imagine natin mga kapatid, yung isang babae na naghanda para sa kasal ng kanyang groom, Mm. ay talagang lahat ng klase ng paghahanda. Itong lungsod na sinasabi kanina, itong bagong Jerusalem, ang New Jerusalem, ito na yung tinutukoy ko kanina na 12 pintuan na yari sa perlas at ang mga kalsada ay yari sa ginto. Mm. Okay, ganda, no? Kaya, sige, bakit hindi natin naisin ito, Brother Tan? Yes. At hindi biro na lungsod ito, mga kapatid. Walang ibang lungsod na kagaya nito. Mm. Kasi may nakatalang sukat ito Oo. sa banal na kasulatan. Napag-aralan natin nung mga nakaraan pa na napag-aralan natin. Opo. Halos talagang ilang bansa ang papasok dito sa Oo. banal na lungsod na ito. Kaya ang tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo ay 6 billion. Almost 7 billion. 7 billion. Oo. Pwedeng magkasya doon, Brother Yes, Tan. malawak tong Oo. syudad na ito. Oo. Syudad pa lang ito, mayroong pwedeng tumira sa labas ng syudad. Yun ang syudad pa lang May yun. syudad pa lang yun. Ibig sabihin, capital city to. Yes, ang New Jerusalem. At Ah. kung inyong babasahin sa aklat ng Revelation, Mm. sa labas ng syudad ay mayroon pa rin. Amen. Kaya pag sinabi mong langit, ay malawak ang langit. Okay. So, yan. So, mayroong binabanggit dito na sabi dito ay yari saan ang pundasyon ng pader ng bagong Jerusalem. Aba. Okay. Huwag na nating pag-aralan yung mga sukat. Yes. Talagang yan. Saan yari daw? Sabi po doon sa Revelation chapter 21 verse 19 to 20, Mm. ang mga saligan ng pader ng lungsod ay ginagaya ka ng sari-saring mahalagang bato. Aba, ayan na. Ang unang saligan ay haspe. Aba. Ang ikalawa ay sapiro. Ang ikatlo ay kalsidonia. At ang ikaapat ay esmeralda. Mm. At ang ikalima ay onyx. Ang ika-anim ay sardeo. At ang ikapito ay krisolito. At ang ikawalo ay berilo. Ang ika-siyam ay topasyo. At ang ikasampu ay chrysopasyo. At ang ikalabing-isa ay hasinto. At ang ikalabing-dalawa ay ametista. Aba, ayan. Medyo hindi natin kilala yung iba. Oh. Ang kilala natin itong haspe, jasper. Emerald. Ang sapiro ay sapphire. Emerald. Esmeralda. O yung esmeralda ay emerald. Emerald. Itong amethyst, pero napaka-rare nitong amethysta na to. wow. Madalang pa lang ang nakakita nito sa sanlibutan. Tama po yun. Itong amethyst na ito. Ay yung iba, yung mga berilo na ito, baka hindi pa nakikita sa sanlibutan ito. Ang mga kilala natin, itong jasper, sapphire, emerald, yan. Mga precious. mamahaling bato. Palamuti nung haligi. Ganda, no? Ay sa atin, ang palamuti ng haligi natin. Kapag yung diamond natin, yung mga blue sapphire natin na yan, ay, dito mamahal yan. ang mamahal niyan, ang liit niyan, basta't mataas ang kilatis, talagang mahal yan. sobrang mahal. Pero dito sa ikalawang lungsod, dito sa lungsod na na yung bagong Jerusalem na ipapaterhan sa atin ng ating Panginoon. Palamuti lang nung haligi nila. Kaya tayo nga dito sa mundo, habang naninirahan tayo dito, sabi niya, huwag kayong titingin doon sa mga mamahalin na yan. Kasi sabi niya, kalayawan lang yan. Kasi pag darating kayo sa langit,
tatapakan nyo lang yan, makikita nyo lang yan, ipapalamuti ko lang yan sa haligi. Hindi mahalaga yan. Tama yun. Doon mo makikita kung anong klaseng taong meron na Yes. kapag dala-dala ang mga bagay na ito. Okay. Sige po. So, nakita natin yung 12 precious stones. Ayan. So, saan? Okay. Gawa saan ang mga lansangan ng syudad? Aba. Lansangan Dito pa rin sa Apocalypse, ito na po yung sinasabi ko kanina. Oo. Ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto, naggaya ng nagniningning na salamin. Yung Ganda, kanyang 12 pintuan Oo. ay 12 perlas. Bawat pinto ay yari sa perlas. Amen. Sa rin yun, sa verse 21, ay sa chapter 21 din yun ng Revelation. Okay. Hindi lang yun, Brother Tan. Mayroon pang isang mayroon isang punong matatagpuan doon sa Jerusalem, ng bagong Jerusalem. Oo, kasi Saan? malawak pala Oo. ito. Sobrang lawak Oo. ang niya, Kanyang yung area luwang at nila. saka yung walang syudad na ganito sa mundo. Oo. Pero yun ay ginawa ng Panginoon para sa Sa mga tapat. Ang sabi po sa Revelation chapter 22 verse 1 and 2, at ipinakita sa akin ang anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay. Sa loob ng syudad may ilog May ilog. na nagniningning naggaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos. Ang pinagmumula ng tubig ay yung trono ng Diyos at ng kordero sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga Ba? na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. Aba, iyan na. O yung mga haplas. Magandang magbakasyon. Baka Ay magandang umuwi. Pagka umuwi ganito doon, no? maganda ang tahanan mo. Oo. Oo. Pero Kasi crystal clear ang tubig, tubig. Ay, na di nagmumula sa alkaline yan. trono ng Diyos. Alkaline. Yes. Pagkatapos, ako mahilig ako sa prutas, brother eh. Ay, yan. Mahilig Ayun ako. ang maganda. Hindi ka magsasawa dito. Dito, Oo. ang puno nito Ay. ay 12 iba't ibang bunga. Bunga. Oo. So, in every month, mayroong isang klase. Oo. na ibinubunga siya. Oo. At puno ng buhay. Oo. Kung ating mababalikan yung Genesis, ang puno ng buhay na ito ay natikman ito nila Ebat na Adan. ni Adan. Dahil sa pagkakasala, ay pinalaya sila sa Eden, kasi kung magpatuloy silang kumain nito, wala na silang kamatayan. Pero kapag tayo ay nagtapat, hindi lamang si Eva at si Adan ang makakatikim nito, pati tayo mga kapatid, dahil Amen. ipagkakaloob ito ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang Ito? Napakagandang tirahan. Amen. Okay. So, ang unang halimbawa, ngayong buwan ng Mayo, ang kanyang ibubunga ay durian. Ba, masarap yun Ang sunod ay, anong paborito mong prutas? Ako, mahilig ako sa mangga. Mangga, abay, Hindi di pa ako mangga. nakakapacheck ng blood sugar. Pagkatapos ng durian, mangga naman ang sunod. Ha? Mangga. Ang ganda, no? Kaya mabuti yung inihandang tahanan ng ating Panginoon sa mga banal. Yes. Yan. Okay. Pati yung dahon nito, Brother Tan, ay para sa mga pagpapagaling sa mga bansa. Yes. Tapal-tapal lang siguro, no? Gagaling ka. Oh, ibig sabihin, babalik ka doon sa dating anyo ng likas ng tao nung nilikha ng Panginoon ang tao. Baka maaring isipin ng ating mga tagapakinig na baka, siyempre kung naghanda nga po tayo at papasok tayo sa banal na lungsod, Opo. ay baka sikip tayo. Oo. Sikip. Baka tayo ay sikip kasi Ay, sobrang dami ng papasok. Abay, yun lang. Pero ang mayroong binabanggit dyan na ang mapapahamak ay kasing dami ng buhangin sa dagat.
Pero ang maliligtas ay lubhang karamihan din naman. Ba, amen. Ba, sino kaya Ibig yun? sabihin, kasi pinapakita ng Panginoon sa atin, wag na tayo doon sa mapapahamak. Mapapahamak. Ibig sabihin, marami sa atin ngayon ay nananampalataya at nagtitiwala pa rin sa Panginoon. Kasi Amen. hindi pa nangyayari, ipinakita na kay Juan, Oo. nakita ni Juan, ang papasok sa kaharian ng langit ay lubhang karamihan Amen. din. Ano yun sa isang side lang yun. Sabi niya galing sa iba't ibang bansa, wika at bayan. Nakita niya rin yung mga nauna, yung mga alagad, yung mga apostol, yung mga propeta, yung mga martir. Ibig sabihin, marami rin ang papasok. Pero huwag kayong mag-alala, mga kaibigan at mga kapatid. Ang inihanda, baka malula kayo, ang inihanda ng Panginoon na syudad ay napakalaki. Wala kayong makikitang syudad na kagaya nito. Amen. Malaki pa ito malaki pa ito sa ilang bansa. Kapag pinagsama-sama mo ang mga malalaking bansa, malaki pa ito. Okay. Yan. Kaya naisin nating makapasok. Yes, para makita natin. Kasi kung pupunta tayo sa mga magagandang lugar, ay maraming kaparehas. Pero ito walang kaparehas po ito. Kaya naisin po natin. Amen. Ang ating pong oras ay alas 10:41. Mga bilis, Brother Tan. Okay, isang talata na lamang at tayo ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Ang sabi daw, magkakaroon pa ba ng sumpa sa bagong Jerusalem? Ang sagot po ay wala na. Bay, ano bang sumpa? Ibig bang sabihin ng sumpa? Ito yung mga... Kasi ang pinagmulan nitong mga curse na ito ay si Satanas. Sa panahon na ito, Pagsalansan. si Satanas ay wala na. Wala nang kapangyarihan si Satanas. Sige nga. Sabi po sa Revelation chapter 22 verse 3, hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Alipin kasi mga sumunod. Mga sumunod. Masunurin kasi ang alipin na ito eh. Kaya yung karakter ng alipin ay maging katulad din natin, Brother Tan. Ang huling bahagi ng Apokalipsis na ipinakita kay Juan ay narinig niya ang mga tinig. Amen. Alleluia. Puro papuri at Pagsamba. ang inilaan ng mga taong sumunod sa ating Panginoon pagdating sa langit na bayan. Abay, papurit pagsamba ay dito pa lang. Kung hindi ka nagpa-practice pala, Brother Tan, ay problema pala yon. Exactly. Kasi, Tumpak, mga kapatid. kasi Amen. hindi ka nagpupuri, hindi ka nagsasamba sa Panginoon dito sa lupa. Sabi nga, bagamat ang sanlibutang ito ay masama, nandito ang lahat ng uri ng kasamaan. Apo. Sabi niya, gawin mo na sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, na maliit na langitan ang iyong lugar. Tahanan. Mag-practice ka na magsamba, magpuri sa Panginoon. Tama po yun. Para hindi ka naiilang pagdating mo sa langit. Kasi yun ang gagawin sa langit. Amen. Okay. Parang may bato-bato sa langit ha. Ang tamaan ay magbago. Okay. So yan po ang maganda dito sa atin na kailangan nating paglingkuran ang ating Panginoon. Sapagkat ito ang ating gagawin pala sa langit. Yes. May mahirap naman na kung dito mo ginawa sa lupa na sa loob ng isang taon na isang beses ka nagsamba, ay talagang baka malungkot ka, baka bumaba ka sa lupa kapag nasa langit ka na. At doon ay sa bawat minuto ng iyong buhay ay naliligayahan kang paglingkuran at sambahin ang iyong Panginoon. Yan po ang magandang pahiwatig ng banal na kasulatan na tayo ay sasamba sa ating Panginoon doon sa langit. Yes. Okay. Sige po, ating pong mapapakinggan ang isang intermission number na ito po ay pampalakas ng ating spiritual na buhay. Suriin ng mabuti ang sarili.
abutan ka, hindi handa. Baka abutan ka, hindi handa. Amen. Brother Tan, maganda talaga yung kanta na yon. Sabi doon, baka abutan ka ng hindi handa. Kaya yun doon sa unang stropa, sabi niya, Oo. suriin mong mabuti ang iyong sarili. Sarili. Ganda, no? At sinasabihan pa rin tayo na huwag nang magpabukas pa. Kalooban ng Diyos ay gawin mo na. Amen. Ganda, no, Brother Tan? Kaya sabi sa ating pong mga taga-subaybay, mga masugid naming mga nakikinig ay talagang ang sabi doon, matuling lumilipas ang oras. Ang araw at oras. Oh, araw at oras. Baka hindi tayo abutang. hindi Handa. Kaya balik tayo doon sa una, suriin natin ang ating mga sarili. Hindi lang para sa inyo na aming mga tagapakinig, kundi Opo. para sa ating lahat. Kahit kami, Opo. dapat naming suriin ang aming mga sarili kung saan na ba ang estado namin sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Amen. Dapat lumalago tayo sa pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Amen. Kasi baka datnan tayo, baka darating ang Panginoon na parang isang magnanakaw, Oo. baka hindi tayo handa. Hindi tayo makakapasok doon sa banal na lunsod na inihanda ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya malaking panawagan sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa ating mga tagapakinig. Kung sa inyong palagay, sinusuri nyo ngayon ang inyong sarili, ay malayo kayo sa Panginoon, sa pagkakataong ito yung panahon para lumapit kayo sa Panginoon, lumapit tayong lahat sa Panginoon, makipagrelasyon tayo at lumago tayo sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya ang purpose ng ating pong pag-aaral ay para buksan yung ating saradong kaisipan. Yes, suriin ang ating mga sarili. Ito yung pinaka kumbaga yugto ay ano bang tawag, pinaka core ng ating pag-aaral para mabuksan ang ating mga puso, ang ating mga isipan na tayo ay makipag relasyon sa ating Panginoon ng lubusan para tayo ay maihanda tayo doon sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi nung unang binasa natin, sabi niya sa mga alagad, ako'y aalis, ihahanda ko kayo. Ng Sabi isang niya, lugar. pero pag naihanda ko na kayo at ready na kayo, babalik ako Ba. para sunduin ko kayo. Ganda, no? Ganda ng sabi ng Panginoon na yun. Yes. Pero gaano tayo kamahal ng ating Panginoon, susunduin niya tayo. Yes. Ang ganda. Mga giliw naming mga tagapakinig, kayo at ako yon, yung susunduin ng ating Panginoon. Kaya ngayon pa lamang ay ihanda na natin yung ating sarili para sa kanyang pagsundo. Para tayo makasama dito sa inihandang tahanan ng ating Panginoon. Mayroong binabanggit dito, Brother Tan, sa 1 Corinto 15:51-54. Ano bang pagkasabi dyan? Ay. Kasi syempre tamang duda tayo kasi nga dito sa sanlibutan talagang tayo ay makakaranas ng kamatayan. Alam Opo. nating lahat 'yan dahil nagkasala tayo. Opo. Sala yung una nating mga magulang, pati Opo. tayo ay nagkasala. Mm. Nagkakaroon tayo ng sakit at kamatayan. Tama po yun. Ngayon, magkakaroon pa ba tayo ng kamatayan sa langit? Aba, yun na. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 54. Oo. Sabi niya, makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Aba. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Amen. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ng Diyos ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin sapagkat kailangan itong may pagkasira ay mabihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihis ng walang kapatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihis ng walang kamatayan, Opo. ay mangyayari ang salitang nasusulat,
ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. Kaya dito ay walang karapatan ang kamatayan. Yes. Hindi tayong lahat, kung tayo man ay madatnan ng pagbabalik ng Panginoon na buhay, at tayo ay nagtatapat Amen. sa Panginoon, tayo tapat sa Panginoon, Oo. ay hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Opo. Pero kapag tayo ay datnan ng Panginoon na buhay at hindi tayo nadatnan na Tapat. handa, Oo. ay tayo mamamatay, mga kapatid. Oo. Tayo, imbis na dadalhin tayo sa langit, tayo po ay mamamatay sa una nating mga pag-aral. Pero, kung tayo ay dinatnan na namatay, matagal ng panahon na namatay, dinatnan tayo ng Panginoon, Oo. pero tayo ay nakapaghanda bago tayo namatay, tayo ay bubuhayin ng ating Oo. Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi doon, sikapin daw natin, makipagrelasyon tayo sa Panginoon para makalakip tayo doon sa unang pagkabuhay. Kaya dito, yung hiwaga dito, kasi yung tutunog yung trumpeta ng Diyos, yung tanging makakarinig ng tunog ng trumpeta ng Diyos ay yung mga taong nakinig sa ating Panginoon. Yes, yung tapat at naghanda ng kanilang mga sarili para sa ikalawang pagbabalik. Kasi ng yung ating tupa, alam niya yung sigaw, yung tunog, yung voice ng kanyang pastol. Panginoon. Yes. Kaya tayong mga tupa ay alam natin yung tunog ng ating Panginoon. Kaya ang ganda, Brother Tano. So, yan po ang magandang paalala sa atin. Kaya ang sabi pa dito sa Apokalipsis 21:4, Brother Tan, mayroong binabanggit dyan sa yan. Ang sabi dyan ay, ano bang sabi dyan, Brother Tan? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ba? At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas. Aba, ganda no. Papahirin. Ganda no. Sinong magpapahid nito, Brother Tan? Sino daming luha. Ibig sabihin, dahil malungkot ka, Oo. dahil kung hindi mo man nakasama ang iyong mga mahal sa buhay, Yun. na ikaw ay umakyat sa sa langit, langit. ang iyong mga mahal sa buhay ay naiwan sa sanlibutan, ibig Oo. sabihin hindi sila kasama doon sa Oo. unang pagkabuhay, ay malungkot ka. Oo. Pero ipapakita sa iyo ng Panginoon kung bakit hindi nakasama ang iyong mga mahal sa buhay. Yun ang ibig sabihin na papahirin ng iyong mga mata. Aalisin yung kalungkutan kasi makikita mo, ikaw mismo ang makakapag-judge kung anong mayroong relasyon ang iyong mahal sa buhay sa Panginoon. Panginoon. Ganda no. Ipapakita nga. Kaya dito mayroon pang pagdadalamhati, pagtangis man. Kasi nga naramdaman mo yung pagkalungkot. Bakit sila hindi mo nakasama? At higit sa lahat yung kirot, no? Sapagkat ang unang bagay ay lumipas na. Ibig sabihin, talagang ipaparamdam sa Ipapalimot sa iyo ng Panginoon yun. Oo. Kaya yun ang ibig sabihin na papahirin ang iyong mga luha. Ganda no. Kaya tayo pagka yung ating asawa kapag hindi nagtapat sa Panginoon ay maaaring ganito rin ang ating mararamdaman, Brother Ta. Luluha din tayo kahit Yes. yung ating mga anak. Kaya malungkot na bahagi ng buhay natin kapag hindi natin sila kasama, Brother Ta. Kaya nga po, ang mga anak daw, ang asawa at ang mga anak, yan ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Opo. Dapat, pag steward ka, dapat mabuti kang katiwala. Hindi katiwaldas. Oo, mabuti kang katiwala. Tuturuan mo, Oo. sabi niya, ang iyong mga anak, ang iyong buong pamilya, pati ang iyong sarili, na magkaroon ng matibay, malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Okay, huling talata, Brother Tan, makikita sa Isaiah 35, verse 5 and 6. Kung magkagayoy mamumulat ang mga mata ng bulag at Oo. ang mga tainga ng mga bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. Yan ay yung ibig sabihin nung babaguhin sa isang Yung kisap kisap mata mata. sa
kung anumang mga deformities, kung anumang mga kapansanan mayroon ka sa sanlibutan ito, pag bumalik ang Panginoon, lahat yan mawawala na. Lumipas na yon, lahat bago na para sa Amen. iyo. Okay. So, sa ating pong mga kaibigan, naisin natin na tayo ay mapasama at makauwi doon sa bayan, sa bahay ng ating Panginoon. Yes, magtapat tayo para masabi natin, ay salamat, nakauwi na rin Sa wakas. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal na mahabagin at makapangyarihan po kayo sa lahat. Totoong naliligayahan ang aming mga puso, Panginoon. Napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng iyong mga pangako ay pumuno ng kaligayahan sa aming mga puso. At samantalang nalaman namin ang mga katotohanan ito, Panginoon, tulungan nyo kami na kami ay magtapat sa inyo. Sa ganang amin, mahal na Diyos, wala kaming magagawa. Subalit, pinanghahawakan namin ang inyong mga pangako na kami ay inyong tutulungan, kami ay inyong palalakasin, at bibigyan nyo kami ng kalakasan upang mapanagumpayan namin ang lahat ng mga tukso sa sanlibutan ito at piliin namin ang daan patungo sa inyo. Bagamat mahirap, makipot ang daan patungo sa inyo, Panginoon, tulungan nyo kami na makita namin ang inyong kabutihan, ang inyong mga pagpapala, at ang inyong inihandang langit na bayan, buhay na walang hanggan, ang bagong Jerusalem na inyong inihanda sa inyong mga anak na nagtapat sa inyo, ay may kaligayahan kami, Panginoon, na tupdin ang inyong banal na kalooban. Yes. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa muli naming pag-aaral ay mayroon kaming mga butil ng katotohanan na pag-aralan. Ang aming dalangin, Panginoon, sa aming mga tagapakinig ay tumimo sa kanilang mga puso't isipan, at kaming lahat ay suriin namin ang aming sarili at lumago kami sa pakikipagrelasyon sa inyo, mahal na Diyos. Maraming salamat sa mga katotohanan ito. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na inyong ipinagkaloob upang kami mag-aral ng inyong banal na salita, upang lalo pa naming palalimin ang aming pakikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat na inyong diringgin ang lahat ng aming mga panalangin at lilinisin ang aming mga puso't isipan upang maging karapat-dapat kami na tumanggap ng inyong biyaya. Maraming salamat. Inyong diringgin ang aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kaibigan, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. At nawa ay makasama uli namin kayo sunod na Miyerkules, ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Salamat po. God bless. Siya'y darating, siya'y darating.